Maligayang panonood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story historical war movie na may pamagat na The Great Battle. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Ang kuta na ito ay kasalukuyang inaatake ng mahigit 200,000 sundalo, samantalang 5,000 lang ang tagapagtanggol nito. Ngulit sa kabila ng napakalaking agwat ng bilang, ang maliit na hukbong ito ay gagawa ng isang bagay na hindi inaasahan, isang himala laban sa imposibleng pagkakataon. Sa imperyo ng Tang, ang emperador na si Taizong ay kilala bilang Diyos ng Digmaan. Dumating siya kasama ang kanyang 200,000 sundalo upang sakupin ang kaharian ng Goguryeo. Samantala, ang general ng Goguryeo na si Yen Gaisomon ay nagpasisyang harapin ang puwersa ni Taizong sa bundok Jupil gamit lamang ang 15,000 sundalo. Ang kapalaran ng buong bansa ay nakasalalay sa labang ito. Isa sa mga mandirigmang namumuno sa hukbong ni Yen ay si Samul kasama ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, isang babaeng tinuturing na manghuhula ang sinasabing may kakayang makipag-usap sa mga Diyos ng Goguryeo ay masusing nagmamasid sa laban. Sa simula, tila may kalamangan ng hukbong ni Yen. Ngunit hindi nagtagal, isang panibagong lehiyon ng hukbo ni Tang ang lumitaw sa likuran at pinalibutan ang buong hukbong ni Yen. Dito nagsimulang malupit na masupil ang kanyang mga sundalo. Matapang na lumaban sina Samul at ang kanyang kapatid, ngunit batid ng manghuhula ang magiging kahihinatnan. Nakita na raw ito sa kanyang bisyon. Inutos ni Yon sa kanyang hukbo ang pag-atras sa pagtatangkang iparating ang utos na patay ang kapatid ni Samul. Bugbog at wasak mga natitirang sundalo, bumalik sila sa kanilang lupain. Habang pasa ni Samul ang katawan ng kapatid niya, inutusan siya ni Yon na iwan ang bangkay. Dito siya napaiyak at napagtantong hindi niya kayang baguhin ang realidad. Sa kabilang panig, nabihad ni Taizong ang babaeng manghuhula. Taglay niya ang isang banal na pana at palaso, isang sagradong relikya ng Goguryeo. Walang raw sino mang makakagamit nito, ngunit sinubukan pa rin ni Taizong at nabigo. Tinanong ni Taizong ang kanyang mga general kung ano ang susunod nilang target habang papunta sila sa kabisera ng Goguryeo. Sinagot siya na ang susunod nilang sasakupin ay ang kuta ng Ansi. Ipinaliwanag sa kanya na ang pinuno ng Ansi, si Komandante Yang Manchan, ay hindi sumusunod sa mga utos ni General Yen at itinuturing na traidor ng Goguryeo. Dahil dito, inakala nilang madali lang sakupin ng Ansi dahil wala itong tulong mula sa kabisera. Sa kabilang banda, inutusan ni Yen na si Samul ay pumasok sa Ansi at patayin si Yang. Itinuturing niyang dahilan si Yang kung bakit sila natalo sa bundok Jupil dahil hindi ito sumama sa digmaan. Tamang-tama raw si Samul para sa misyon dahil dati siyang nakatira sa Ansi at madali niyang malulusutan ang depensa ng kuta. Ngunit tutol si Samul. Alam niyang kapag pinatay si Yang, magiging mahina ang Ansi laban kay Taizong. Ngunit malamig na tugon ni Yan, kung tapat sila kay Yang, ibig sabihin traidor din sila. Hayaan mong mamatay sila. Umalis si Samul patungo sa Ansi. Sa daan, nakilala niya ang 2 sundalo ng Goguryeo na nawawala. Sumama ang 2 sa kanya sa misyon. Habang naglalakbay, nakita nila ang 2 lalaki na nagtutulak ng kariton na na-stock sa putik. Tinulungan nila ito at saka tinanong ni Samul kung saan niya matatagpuan si Komandante Yang. Sa kanyang gulat, ibinunyag ng isa sa mga lalaki na siya mismo si Yang. Biglang umatake ang 2 kasamang sundalo ni Samul, ngunit madaling nalupig ni General Chu ang tauhan ni Yang at agad silang napatay. Hinabol din ni Chu si Samul pero nagpakilala siya bilang tauhan mula sa Ansi. Pinatigil siya ni Yang at ipinadakip ni Chu upang tanungin sa tamang oras. Nang magising si Samul, nasa loob na sila ng kuta ng Ansi. Tinawag si Yang dahil may gulo raw sa pamilihan. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nag-aaway ang 2 opisyal niyang sina Pang at Hiyon.
Agad niya silang pinatigil at makikita kung gaano siyang nirerespeto ng kanyang mga tauhan. Sa pagharap kay Samul, agad inakusahan ni Yang na siya ay ispyay. Alam raw ni Yang na gusto siyang ipapatay ni Yan. Sagot ni Samul, hinahabol siya ng hukbo ni Taizong at gusto na niyang lumaban kasama ng Ansi. Ipinakilala niya si Samul sa kanyang mga opisyal at sinabing kung gusto niyang sumama sa laban, siya ang magdadala ng bandila ng komandante, isang sagisag na naglalagay sa kanya sa pinakadelikadong posisyon sa gitna ng digmaan. Sa gabi, tahimik na kinuha ni Samul ang kanyang punyal at sinundan si Yang habang naglalakad ito sa tahimik na mga iskinita. Napansin niya na tumungo si Yang sa bahay ng isang karaniwang mag-asawa na kakapanganak lang ng sanggol. Dinalhan sila ni Yang ng pagkain at inumin at buong pagmamahal na pinagmasdan ang kanilang anak. Tinanong niya ang mag-asawa kung anong pangalan ng sanggol at ibinunyag ng mga ito na ipinangalan nila ang bata sa kanya. Doon napagtanto ni Samul kung gaanong mahal at iginagalang ng mga tao ng Ansi si Yang. Kinaumagahan, nakita ni Samul na tumutulong si Yang sa mga karaniwang tao sa paggawa. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa kanya, para sa mga taga-Ansi, si Yang mismo ang kuta. Siya ang Ansi. Tinawag ni Yang si Chu at tinanong kung nasaan si Pusu, isa sa kanyang mga general. Sagot ni Chu, marahil ay natutulog pa ito. Biglang may kutob si Yang. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Pusu at nadatnan doon ang kanyang kapatid na si Bekha. Galit na galit si Yang at kumuha ng pana upang habulin si Pusu. Ngulit agad siyang hinarang ni Bekha. Sinabi ni Yang na nag-aalala siya na sa paparating na digmaan, baka isa sa kanila ang mamaday at magiging mahirap iyon para sa maiiwan. Sagot ni Bekha, handa raw sila sa kapalaran. Biglang tumunog ang tambuli. Umakyat si Yang sa pader ng kuta at natanaw ang mga espiya ni Taizong. Malapit na ang kanilang hukbo. Mabilis na naghanda ang mga sundalong ng Ansi para sa depensa. Binalingan ni Yang si Samul at tinuruan itong ayusin ng balbas bago ang laban. Kinabahan si Samul. Alam niyang ito ang tamang pagkakataon para tapusin ang kanyang misyon, patayin si Yang. Ngulit parang nabasa ni Yang ang laman ng isip niya. Sinabi niya, hindi pa ngayon ang oras. Marami ka pang pagkakataon para patayin ako. Nabigla si Samul sa kung gaano kalinaw na nauunawaan ni Yang ang kanyang hangarin. Dumating ang hukbo ni Taizong, 200,000 sundalo kasama ang mga damhulaang sandatang pambomba. Habang ang Ansi ay may 5,000 mandirigma lamang. Nakita ni Yang ang takot sa mga matayang kanyang mga tauhan, kaya nagbigay siya ng isang talumpating nagpaliyab sa kanilang diwa. Ipinaalala kung bakit sila lumalaban. Mismong si Taizong ay humanga sa tapang at puso ni Yang. Nagsimula ang labanan. Muling pinaputukan ni Taizong ang kuta ng mga damhulaang bato gamit ang mga siege weapon. Mulit na natiling matatag ang pader dahil puno ito ng buhangin na sumisipsip ng tama. Utos ni Taizong, umakyat sa pader at dito nag-umpisa ang tunay na laban. Umakyat ang mga sundalong Tang sa mga mahahabang hagdang bakal, ngulit buong tapang silang hinarap ng mga tauhan ni Yang. Sa labas, naghihintay ang kabalyerya ni Bekha at Pusaw, handa sa utos ng kanilang pinuno. Pagkatapos ng matinding labanan, ibinigay ni Yang ang senyas. Sinalakay ng kanyang mga hukbo ang kaaway mula sa magkabilang gilid. Samantala, nakabutas ng pinto ng kuta ang hukbo ni Taizong at nakapasok. Ngulit nahulog sila sa bitak ni Yang. Sa ibabaw ng pader, bumuo ng mga tauhan ni Yang ang isang siksik na pormasyon at tinulak nila ang mga kalaban. Ilabas ang malalaking pana, sigaw ni Yang. Ginamit nila ito upang pabagsakin ang mga hagdan ng kalaban.
Wala nang paraan para akyatin ang pader. Walang magawa si Taizong kung hindi ang mag-utos ng pag-atras. Laban sa lahat ng posibilidad, matagumpay na naitaboy ng Ansi ang dambuhalang hukbo ni Taizong. Hindi makapaniwala si Samul sa kanyang nasaksihan. Nang gabing iyon, napanaginipan niya ang pagkatalo sa bundok Jupil. Sa kanyang gunita, muli niyang nakita si Yen. Tinatawag siyang traidor. Naalala niya ang kanyang misyon. Dumating si Yang sa kanyang silid at nadatnan siyang hawak ang isang punyal. Hinarap niya ito at tinanong, "Bakit mo sinuway si General Yen?" Si Yen ang pumatay sa hari ng Gugurye. Mariing tugon ni Samul, "Kailangan iyon. Ang pagpapatay sa hari ang dahilan kung bakit nagsimula ang digmaang ito. Isang digmaang hindi kailanmang dapat naganap." "Wala na tayong magagawa," sagot ni Samul. "Nagkaroon ng digmaan at hindi mo pinadala ang reinforcement sa bundok Jupil. Libo-libong sundalo ang namatay dahil sa iyo. Kung ipinadala ko sila, mamamatay din sila." Ang makipagdigma kay Taizong sa bukas na kapatagan ay pakamatayan. Tinawag ni Samul na duwag si Yang at inutusan itong sumapi kay General Yen. Ngunit sagot ni Yang, "Ang tungkulin ko ay protektahan ang Ansi." Biglang may tunog ng tambuli mula sa malayo. Nang sumilip sila sa malayo, nakita nila bumalik ang hukbo ni Taizong. Sa pagkakataong ito, dala nila ang higanteng siege towers, higit na malalakas at nakakamatay na dati. Biglang dumating si Chu upang ipaalam ang sitwasyon kay Yang, ngulit nadatnan niyang hawak ni Samul ang punyal na katutok kay Yang. Agad niyang hinugot ang espada para patayin si Samul, ngulit pinigilan siya ni Yang. Hindi siya ang kalaban, si Taizong muna ang kailangan nating harapin. Sa labas, unti-unti nang umaakyat na kawal ni Taizong gamit ang dambuhalang siege towers. Nag-uumapaw sa bilang at nakapapasok ng sabay-sabay sa pader ng Ansi. Pinagmasdan ni Yang ang sitwasyon ng ilang sandali at bigla siyang nakaisip ng plano. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihagis ang mga sidsidlan ng langis sa mga tore. Sa kanya pinana gamit ang naglalagablab na apoy. Isa-isa nagliyab ang mga tore, habang kasabay niyang nilalabanan ang mga sundalo ni Taizong sa mismong pader. Nang masunog na niya ang huling tore, tinamahan siya ng sibat sa balikat. Habang papalapit ang isang general ni Taizong upang tapusin siya, biglang sumulpot si Samul at sinaksak ito sa puso. Iniligtas si Yang sa tiyak na kamatayan. Nawalan ng malay si Yang. Pagmulat niya, 4 na araw na ang lumipas. Nagpasalamat siya kay Samul sa pagsagip ng kanyang buhay. Samantala, galit na galit si Taizong. Hindi niya matanggap na isang maliit na hukbo at kuta lang ang paulit-ulit na nakakatalo sa kanya. Kaya nagbalak siyang gumawa ng bagong estratehiya. Dumating sa Ansi ang manghuhula kasama ang sagradong pana at palaso. Sinabi niya kay Yang na isinugo siya ni Taizong upang ibigay ang huling babala. Magpasakop na raw siya bago gawin ni Taizong ang kanyang huling hakbang. Ayon sa kanya, magtatayo si Taizong ng isang napakalaking buntong ng lupa mas mataas pa sa pader ng Ansi. Kapag natapos ito, wala silang kakayahang pigilan ang susunod na atake. Kinabukasan nga, nagsimula na ang paggawa ng buntong. Sinabi ng manghuhula na nakita na niya sa kanyang bisyon ang pagbagsak ng Ansi at nakiusap si Yang na sumuko siya. Pero mariing tumanggi ang pinuno ng Ansi. Lumipas ang ilang buwan at mabilis na natatapos ang konstruksyon ng buntong. Iminungkahi ni Samul na humingi sila ng tulong sa kabisera. Mulit sabi ni Yang, hindi tayo tutulungan ni Yen. Kailanman. Muling nakaisip ng plano si Poso. Isang suicide mission para patayin mismo si Taizong bago pa matapos ang buntong. Umiyak sa galit si Bekha. Hindi niya matanggap na pinapayagan ito ni Yang. Mulit mahina ang tugon ni Yang.
Ito ang natitira nating pagkakataon. Bago umalis, dinalaw si Bekha ni Poso. Nangako siyang babalik itong buhay. Ngunit pagdating nila sa kampo ni Taizong, natuklasan nilang iyon ay isang bitag. May tatsil sa loob ng ansi. Di nagtagal, duguan at halos wala ng buhay si Poso nang makabalik sa kuta. Sa huling sandali, ibinulalas niya kay Yang na may espiya sa kanilang hanay at doon umami ng manghuhula. Siya pala ang mole. Umiiyak siyang nagsabi, "Nakita ko na ang kinabukasan. Wala tayong laban kay Taizong. Sumuko na kayo kung gusto niyong mabuhay." Ngulit bago pa siya makapagsalita pa, si Samul mismo ang lumapit at sinaksak siya sa leeg. Hindi babagsak ang ansi. Malamig niyang sabi. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, nag-apoy sa galit si Bekha. Mag-isa siyang sumakay ng kabayo papasok sa teritoryo ni Taizong. Nagtatangkang patayin ito. Naitarak niya ang isang palaso, nguit gasgas lamang sa pisngi ni Taizong ang tinamaan. Agad siyang pinagtulungan ng mga sundalo ni Taizong. Brutal siyang pinaslang. Pagkatapos mailibing sina Baeka at Poso, napagdesisyonan ni Samul na siya mismo ang pupunta sa kabisiran upang humingi ng saklolo. Kahit ituring silang traidor, pinagtatanggol nila ang ating bayan, sabi niya. Muling bumalik si Samul sa ansi, ngunit habang wala siya, napansin ni Yang ang mga batang naglalaro ng buhangin. Dito siya nakaisip ng bagong plano. Tinawag niya ang mga minero ng ansi at tinanong kung kaya nilang hukayin ang ilalim ng bunton upang ito'y pabagsakin. Sinabi nilang posible, pero napakapanganib. Sabi ni Chu, kapag bumagsak ang bunton, babagsak ito patungo sa kuta. Kailangan nating agawin ito kaagad pagkatapos bago muling makapaghanda ang kalaban. Mabilis silang nagtrabaho. Dumating ang araw ng labanan. Natapos na ang bunton at ganun din ang lagusan sa ilalim nito. Ngulit dahil sa ulan kagabi, basang-basa ang mga haligi ng lagusan. Hindi na ito kayang sunugin. Kaya kailangan nilang putulin mismo ang mga haligi upang pabagsakin nito. Nag-alala si Yang. Alam niyang kapag ginawa nila iyon, malilibing din ang mga minero sa ilalim. Ngulit walang payag sa pag-aatras. Handang ialay ng mga tao ng ansi ang kanilang buhay. Para sa ansi, sigaw nila. At sa ikatlong ulos, habang papasok ang hukbo ni Taizong, biglang gumuho ang napakalaki at nakamamatay na bunton ng lupa. Nabigla si Taizong sa kanyang nasaksihan. Sa pangunguna ni Yang, mabilis na sumugod ang hukbo ng ansi at sinakop ang natitirang bahagi ng bumagsak na bunton. Sa galit at kayabangan, sumigaw si Taizong ng utos. Dalhin niyo sa akin ang ulo ni Yang. Muling sumiklap ang isang matinding labanan. Ipinagtanggol ng mga sundalo ng ansi ang bunton. Nagpapakawala sila ng libu-libong palaso at nagbabagang gulong sa hanay ng mga kawal ni Taizong. Tumagal ang laban ng ilang araw at gabi. Ngumit kalaunan, nauubos sa mga armas ng ansi. Upang tapusin ang digmaan, patayin si Taizong mismo. Ipinatawag niya ang sagradong pana at palaso. Sa ibaba, nagsimula na ang harapang labanan. Espada laban sa espada, dugo laban sa buhangin. Sinubukan niyang nahilayin ng sagradong pana, ngulit bigo siya. Hindi niya ito kayang banatin. Habang nakikita niyang nadudurog ang kanyang hukbo, ginamit niya ang lahat ng lakas na natira. Naalala niya sina Poso, Bekha at ang mga minero na nagsakripisyo. Sa pagbuhos ng kanyang mga luha, huling beses niyang hinila ang pana at pinawala ng palaso. Lumipad ito patawid sa buong larangan ng digmaan at tumama diretso sa mata ni Taizong. Natumba ito mula sa kanyang kabayo.
Sa pansandaling iyon, dumating si Samul kasama si General Hien at ang kanyang hukbo. Sa wakas, dumating ang tulong. Alam ni Taizong na tapos ang laban. Tahimik niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na umatras. Tapos ang digmaan. Makalipas ang 3 taon mula sa pagkabalik sa kanilang lupain, namatay si Taizong sa sugat na natamo sa labang iyon. Sa kanyang huling hininga, inutos niya sa lahat, huwag nang muling sakupin ang Gugurya. Sa Ansi, sinimulan ni Yang ang pagmumuling pagtatayo ng kuta. Ang Samul naman ay naghahanda ng bumalik sa kabisala. Lumapit siya kay Yang at sinabing, "Salamat sa pagtatanggol mo sa Ansi at sa ating bayan." Ngumiti si Yang at sumagot, "Magkasama nating itong nagawa. Malugot kang tatanggapin dito sa Ansi anumang oras." Habang papalugog ang araw, pinanood ni Yang mula sa itaas ng pader ang paglayo ni Samul sakay ng kanyang kabayo papunta sa hinaharap na walang kasiguraduhan. Ang labanan ng Ansi, isang kwento ng katapangan, sakripisyo at pagtanggol sa bayan laban sa lahat ng posibilidad. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!